Naisip mo na ba, parang buong buhay natin, ang galing nating mag-build ng resume. Oo. Hindi lang yung papel, di ba? Yeah. Pero yung buhay mismo. Bawat certificate sa LinkedIn, bawat achievement na pinopost natin, lahat yan parang kinukolekta natin para masabi lang na, hey, qualified ako. Karapat dapat ako. Tama. Exactly. Mula bata, sinanay tayo eh. Kailangan mo muna ng credentials bago ka pagkatiwalaan. Pero dito papasok yung idea mula sa mga source material na pinag-usapan natin. Medyo nakakagulat. Kasi sa Biblia pala, may isang pattern na consistent pero hindi natin laging napapansin. Ano yon? Hindi humihingi ng resume ang Diyos. Tumatawag siya ng pangalan. Hindi ng titulo, hindi ng VIN score, hindi ng kakayahan mo. Pangalan lang. Abraham, Moses, Isaiah. Pangalan mo. At yan mismo yung mission natin ngayon. Susubukan nating himayin ng malalim kung ano ba talaga ang ibig sabihin yan, yung konsepto ng identity before assignment. Titingnan natin kung paano nito binabago yung buong pagtingin natin sa purpose, sa calling, at lalo na, Sa tagumpay? oo, lalo na sa tagumpay sa panahon ngayon na parang laging may pressure to perform. Sige, simulan na natin. Sige. Unahin natin yung problema, yung tinatawag sa sources na pananampalatayang nakabase sa resume. Sigurado ako, familiar sa'yo yung mga sintomas. Oo. Yung pakiramdam na palagi kang busy, pero hindi ka mapakali. Alam mo yon, laging may bumubulong na anxiety, na sapat na ba itong ginagawa ko o kaya nasa tamang landas ba ako? Oo. Tapos, nagiging transactional yung faith mo. Gagawin mo lang yung isang bagay kapag kapag klaro na yung buong plano, kapag kalkulado na yung risk. Exactly. Patang bigat niyan, no? Sobrang bigat. Kasi kapag ang calling mo nakatali sa resulta, nagiging sobrang fragile yung pananampalataya mo. Marupok, di ba? Oo, marupok. Kapag successful yung project, wow, ang feeling mo, ang blessed mo. Pero kapag pumalpak, Nasaan ang Diyos? agad, mali ba yung narinig ko? At isa pa, ito yung pinakaugat ng burnout na nagpapanggap na debosyon. Yung akala mo all-in ka for God, pero sa totoo lang, sinusunog mo lang yung sarili mo para patunayan na may halaga ka? Grabe nakakapagod yun. Parang laging may performance review sa langit, no? Oo. Pero ang pinakamalaking panganib dito at na-highlight to sa isa sa mga libro ay ito: natututo tayong makinig para sa mga utos, para sa instructions. Sa to-do list. Tama, hindi tayo nakikinig sa Diyos mismo. Ang hanap natin, to-do list, para masabi nating, okay, check, nagawa ko. Imbes na ang hanapin natin ay isang relasyon. It's about completing tasks for God, not communing with God. At yan yung logic na babalin natin ngayon. Okay, sige. Dito na papasok yung mga kwento sa Biblia na parang sinasampal talaga yung konsepto ng resume. Simulan natin kay Abraham. Ang lolo ng lahat. Oo. Ang pagtawag na walang mapa. Ang utos sa kanya, di ba? Iwanan mo lahat, bayan mo, pamilya, lahat ng security mo at pumunta sa lupaing ituturo ko sa'yo. Grabe. Imaginein mo yun ngayon. Parang sinabihan ka ng boss mo, leave everything, umalis ka, pumunta ka sa isang lugar, sasabihin ko na lang sa'yo pag nandun ka na. Magre-resign ka na, di ba? Anong Okay. klaseng utos yan? It's absurd. Walang address, walang ways, purong-purong uncertainty. At yan mismo yung point eh. Yung ganda niyan ay yung bakit sa likod ng absurdity. Ang pananampalataya sa kwenta ni Abraham ay hindi kumpiyansa sa destinasyon, kundi pagtitiwala doon sa tumatawag. Okay. Sinasadyang hindi ibigay ng Diyos yung lahat ng detalye. At hindi para pahirapan si Abraham. Ang layunin ay formation, hindi information. Formation, not information. Pakiranpak yan. Gusto niyang hubugin kung sino si Abraham. Hindi lang ibigay kung ano yung gagawin niya. Yung mismong paglalakbay na walang mapa, yun yung pumuwersa kay Abraham na manatiling dependent sa relasyon niya sa Diyos. Sa bawat hakbang. Pero teka, hindi ba pwedeng sabihin ng iba na parang irresponsible yun? Na aalis ka na lang basta-basta ng walang plano? I mean, sa totoong buhay, tinuturuan tayo magplano, di ba? Maging ingat. Great question. Kasi hindi naman sinasabing masama ang pagpaplano. Ang tanong ay,
Saan nakasabit yung security mo? Okay. Sa katapatan ng plano mo o sa katapatan ng tumawag sa'yo? Ang ginawa kay Abraham ay isang parang extreme exercise para i-recalibrate yung source ng security niya. Mula sa alam ko ang pupuntahan ko, naging kilala ko ang kasama ko. Wow. Yung journey mismo ang training ground. Hindi pa man niya nararating yung promised land, nagiging father of faith na siya. Yun ang formation. Grabe yung formation over information. At parang mas lumalalim pa yan sa kwento ni Moses sa may nagliliyab na puno. Oo. Kasi doon, hindi na lang uncertainty yung kalaban. Kalaban na niya yung sarili niyang... Inadequacy. Yes, exactly. Dito, mas personal yung laban. Ang ganda nung eksena na yun eh. Una, tinawag ng Diyos yung pangalan niya 2 beses. Moses, Moses. Sabi sa isang source, sa kulturang Hebreo, kapag inulit yung pangalan, may intimacy at urgency. Pero anong sagot ni Moses? Isang litanya ng insecurities. Sino ako? Anong sasabihin ko? At yung classic, hindi po ako mahusay magsalita. Basically, nagpresent siya ng anti-resume. Oo, isang listahan ng mga dahilan kung bakit siya yung maling tao para sa trabaho. Tama. At dito nagiging sobrang radical yung sagot ng Diyos. Pansinin mo ha. Hindi niya sinabing, "Huwag kang mag-alala Moses, you're better than you think." O kaya, I'll send you to a public speaking workshop. Oo, hindi niya kinontra yung self-assessment ni Moses. Baka totoo naman talagang hindi siya magaling magsalita. Ang sagot lang ng Diyos ay simple pero game-changing. Sasabayan kita. I will be with you. Yun lang. Teka lang, kung ako si Moses, baka hindi sapat sa akin yung sagot na yun. Alam mo yun, baka isipin ko, okay, great, you'll be with me. Pero, paano ko harapin yung Pharaon? Hindi naman ikaw yung magsasalita. Tama. Parang kulang. It feels insufficient, di ba? From a human perspective, yes, kulang na kulang. Pero yun yung buong point eh. Sinasadya ng Diyos yung sagot na yun para i-shift yung buong foundation ng pagtawag. Okay. Hindi ito nakasalalay sa kakayahan ni Moses, nakasalalay ito sa presensya ng Diyos. Para sa Diyos, ang qualification mo ay ang presensya niya sa'yo. So yung tanong na sino ako, sinagot niya ng ako ang kasama mo. Nag-shift yung focus mula sa tinawag papunta sa tumatawag. At direktang-direkta nitong binabangda yung resume logic na kailangan mamunong maging enough. Dito, ang pagiging enough mo ay yung pagsama niya. Wow! Okay, that lands differently. Ang qualification ay yung presensya niya. So, mula sa uncertainty ni Abraham, sa inadequacy ni Moses, napupunta tayo kay Isaiah na based sa mga sources, parang ito na yung peak ng idea na to. Ito na yung pinakamalalim. Kasi dito, hindi na lang kakulangan ng problema eh. Yung pakiramdam na hindi ka karapat-dapat. Oo. Sa vision ni Isaiah, nakita niya ang Diyos sa trono niya na papaligiran ng mga anghel. At sa sobrang kabanalan ng nakita niya, ang unang reaksyon niya ay hindi paghanga. Takot. Sabi niya, kawawa ako, I am ruined. Isa akong taong may maruming labi. Parang, it's a cry of utter unworthiness. Pero pagkatapos siyang linisin ng anghel, narinig niya yung tanong ng Diyos. Sino ang isusugo ko? At sino ang hahayo para sa atin? At ang sagot ni Isaiah ay yung isang salita sa Hebreo na na-highlight mo sa notes mo, hineni. Hineni. Ang nitang na translation yan ay, here I am. Pero yung bigat ng salitang yan, grabe. Hindi yung parang pagtaas mo ng kamay sa klase na present, ma'am. Hindi rin siya yung parang sa job interview na, I'm ready, I'm capable. Exactly, hindi yun. Ang hineni ay isang akto ng lubos na pagsuko. Isang blank check. Inisusuko mo ang buong pagkatao mo sa bokasyon bago mo pa man malaman kung ano yung ipapagawa. Hindi ka nagvo-volunteer para sa isang specific na task. Inaalay mo yung buong sarili mo sa tumatawag. So, kung iisipin mo, ito yung exact opposite ng isang job interview. Sa interview, sinasabi mo, heto ako, at heto yung listahan ng kaya kong gawin. Oo. Ang hineni pala ay, heto ako, period. Kung ano man ang ipapagawa mo. You're saying yes to the person, not the assignment.
Precisely. Ito ang sentro niyang lahat ng pinag-uusapan natin. Ang pagsasabing oo sa Diyos, hindi sa detalye ng misyon. At dun lang pagkatapos niyang sumagot, dun lang sinabi kung gaano kahirap yung mission niya. Na magsasalita siya pero walang makikinig. Grabe. Kung inuna yung job description, Baka walang tumanggap? di ba? Pero dahil ang yes niya ay sa tumawag, yung hirap ng assignment ay naging parang secondary na lang. Okay, sige. I-unpack natin to. So anong ibig sabihin nito para sa ating nakikinig? Kung pagdudugtungin natin yung tatlong kwento, lumalabas na ang bukasyon ay hindi pala tungkol sa self-expression. Baliktad. Oo, hindi pala yung finding yourself na laging sinasabi sa atin. Parang baliktad, it's about surrendering the self you've already found. Baliktad talaga eh. Kasi yung kultura natin ngayon, di ba, expressive individualism. Ang goal ng buhay mo, i-express yung authentic self mo. Hanapin yung passion mo. Yun ang gawin mong career para maabot yung personal fulfillment. Walang masama doon in itself. Wala namang masama sa fulfillment. Pero sa pananaw ng Biblia, yung fulfillment and happiness, mga byproduct lang yan. Hindi yan yung goal. Ang goal ay faithful obedience. Okay. At madalas, ang daan doon ay yung krus, sakripisyo, pagsuko, paggawa ng mga bagay na hindi mo gusto pero kailangan gawin. Ang tanong ay hindi na, ano ang magpapasaya sa akin, kundi sino ang tumatawag sa akin at paano ako tutugon ng tapat. At dyan din pumapasok yung panganib yung, ano yung tinatawag sa isa sa mga sources na platform-driven calling. Sa panahon ng social media, ang dali-daling isipin na ang tagumpay mo ay nasusukat sa followers, sa likes. Sa engagement, which is a very dangerous trap. Kasi kung visibility at numbers ang sukatan mo, paano na yung mga hindi nakikitang gawa ng katapatan? Tama. Yung teacher na tahimik na nag-i-invest sa 10 estudyante. Yung nanay na nag-aalaga ng mga anak sa bahay. Madaling isipin na yung vlogger na may 1 million followers ay mas blessed kaysa dun sa nurse sa night shift na nag-aalaga ng isang pasyente. Pero, ipinapaalala ng mga kwentang to na ang pagtawag ay tungkol sa relasyon at katapatan, hindi sa reach. Posibleng ang pinakamatapat na pagsunod ay nangyayari sa lugar na walang pumapalakpak, walang naglalike. Oo, ang sukat ng Diyos ay katapatan kung saan kanya inilagay, hindi yung lawak ng audience mo. Hindi naman masama yung platform. Hindi masama. Pwedeng gamitin sa kabutihan yan. Pero nagiging problema kapag yung metrics ng platform, yun na yung nagiging sukatan mo ng halaga mo. Kasi doon, bumabalik ka na naman sa resume-based faith. Performance-based na rin. Moderno lang ang itsura. So para irapat natin lahat ng to, ang pangunahing shift sa perspective dito ay ito, isang paglipat mula sa buhay na ang definition ay yung mga nagawa mo, ang resume mo, patungo sa isang buhay na nakasentro sa isang relasyon. Yung tanong, hindi na anong dapat kong gawin para maging importante. Ang tanong nagiging, sino ako bilang tugon sa tumatawag sa pangalan ko? Yung pagiging nauuna sa paggawa. Identity before assignment. Exactly. At kung may isang practical na aral tayong pwedeng pulutin dito, siguro ito. Yung isang pagtawag na nakaugat sa relasyon, na nakabase sa pagsuko, nagpapalaya sa atin. It's liberating. Liberating. Oo. Pinalalaya ka nito mula sa nakakapagod na pressure na kailangan mo munang patunayan ng sarili mo, na kailangan mo munang maging qualified bago ka sumagot ng oo. Pinalalaya ka nito mula sa anxiety na, teka, mali yata tong pinasok ko kasi hindi ko alam yung step 2 hanggang 10. Gets. Ang kailangan mo lang malaman ay yung step 1 at kung sino ang kasama mo sa paghakbang. Kaya para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pag-iisipan. Ito yung puso ng lahat ng pinag-usapan natin at hango to mismo sa mga materyales. Ito yung tanong. Kung tatawagin ng Diyos ang pangalan mo ngayon 2 beses para intense, nang hindi ipinapaliwanag kung anong susunod, sapat na ba iyon para sa iyo?